Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari, at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Isa sa libangan ko tuwing nagpapahinga sa hapon sa aming balkonahe ay ang pakikinig po sa inyong channel. Minsan po kasi ay napakinggan ko ang isa sa inyong kwento na ang pamagat po ay kinatatakutang albularyo sa kapis. May bigla po akong naalala habang ako'y nakikinig. Kaya naisipan kong isulat din at ibahagi sa inyong channel ang aking natatanging kwento. Siya nga po pala, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Igme. Mula po ako sa isang angkan ng mga albularyo sa kapis. Ibig sabihin noon, karamihan sa mga pamilya namin ay mga manggagamot po. Bata pa lamang po ako, namulat na ako sa mga gawain nila, lalong-lalo na ng lolo at ng tatay ko. Ako na ang ikatlong henerasyon sa pamilya. Dahil nag-iisang anak po akong lalaki ay nasabi ni lolo na ako raw ang magmamana ng kanilang galing sa panggagamot. Alam niyo po, Kuya Bari, noong mga nasa 5 o 7 taong gulang pa lamang po ako ay talagang gustong-gusto ko na maging katulad nila. Hindi rin naman kasi matatawaran ang saya kapag nakapagpapagaling sila ng mga taong may sakit, mga kinulam at sinaniban ng demonyo. Naging saksi din ako sa mga kaganapang iyon. Isa po sa paborito ko bilang isang batang may angkang albularyo ay ang napakaraming kwento ng kababalaghan ang napapakinggan ko sa kanila. Kabilang na po doon ang tungkol sa isinumpang lugar sa aming baryo. Isa ay yung gubat na walang ordinaryong tao ang mangangahas na pumasok. Kalat na kalat kasi sa baryo na pinamumugaran iyon ng mga di matukoy na mga nilalang. Madalas daw kasi ay naliligaw ang mga taong nakakapasok sa gubat at nahihirapan ng makabalik. Pinaniniwalaan din na pinamumugaran iyon ng mga engkanto. Subalit hindi takot sa lugar na iyon sina tatay at lolo. Tuwing Biyernes Santo kasi ay nagtutungo sila sa pusod ng gubat para magpadalisay ng kanilang kakayahan at manguhan na rin ng mga halamang sangkap nila na ginagawang gamot. Ang lahat daw ng mga halamang gamot na makukuha sa lugar na iyon ay totoong mabisang gamot talaga sa kahit na anumang uri ng karamdaman. Madalas kwento nila po sa akin, walang problema ang pagpasok sa gubat na iyon. Dahil parang may kung anong malakas na puwersa daw na mag-aanyaya sa iyo na pumasok sa kagubatan. Ang mga mayayabong na puno ay tila kumakaway-kaway at nagsasabing pumasok ka. Ang tanawin sa gubat na iyon ay kaaya-aya. Makikita ang mga paru-paro na malayang nagpapalipat-lipat sa mga bulaklak. Mayroon ding mga ibon na tumatalon-talon sa mga sanga at umaawit na tila galak na galak sa papasok na tao sa gubat. Ngunit ang nagiging problema daw doon ay ang palabas. May angking mahika ang gubat. Ayon sa akin lolo, na kung hindi ka maalam sa paglaban sa malalakas na puwersang iyon, ay hindi ka makakalabas daw ng buhay. Dahil sa mga kwentong iyon, ay kinasabikan ko ang araw na maisama nila ako sa loob para makita at maranasan ko naman ang mga kakaibang karanasan sa loob ng gubat na iyon. Dagdag pa rito ang palagi nilang binabanggit na mga magagandang tanawin na makikita daw sa loob. Akala ko ay iyon ang pinakamagandang pangarap na pwede kong tuparin sa mura kong edad. Ngunit nagkamali po ako. Huwebes Santo nang sabihin sa akin ni tatay na isasama daw nila ako sa loob ng gubat sa pagsapit ng 12:00. Tamang oras na rin daw para sanayin ako sa kanilang mga gawain. Dapat nangaraw akong ihanda sa konsepto ng panggagamot at upang alamin ang mga bagay na kaakibat nito. 14 pa lamang ako noon, Kuya Bari.
Saktong 12:00 ng madaling araw ay nasa bukana na po kami ng gubat na iyon. Walang halong kaba pero puro kasabikan ang nararamdaman ko ng mga oras na iyon. Kasama ko ang 2 tao na pinagkakatiwalaan ko, si lolo at si tatay. Isang malakas na bugso ng hangin ang agad na sumalubong. Malamig po iyon at talaga namang nanuot sa aking kalamnan. "Oh, ayos ka lang ba? Mukhang namumutla ka na yata ah." Hindi ko alam kung bakit nasabi ni tatay iyon sa akin. Pero alam ko naman na sa sarili ko na hindi ako natatakot. Nakita kong palihim na ngumisi ang 2 kong kasama. Sabay sabi sa akin ni lolo na kailangan ko na raw ang maghanda. Sa aming paglalakad, ang una kong napansin ay ang mga matatayog na puno at ang malamlam na sinag ng buwan. Iyon ang nagbibigay ng mga kakaibang pangitain na aakalain mo ang mga anino ng punong kahoy ay may buhay at gumagalaw. Sa unang pagkakataon po, nakaramdam ako ng tila parang lumaki ang ulo ko. Bumilis din po ang pintig ng puso ko. "Dalian mong maglakad, Digme, baka hindi natin sila abutan," wika sa akin ni tatay. Halos maiwanan ako sa likuran sa bilis ng pagkilos ng 2 kong kasama. Sa tuwing naaalala ko iyon, ay masasabi ko pa rin hanggang sa ngayon na sana ay maging katulad ko noon ni lolo na maski may edad na ay malakas at maliksi pa rin ito. Kaya pa rin itong makipagsabayan sa tatay ko. Malalaking sanga, mga ugat, mga tinik ang aming nadadaanan pero baliwala po iyon sa 2. Halos sumbuko na nga ako lalo na nang matinik ang kanang talampakan ko po. Mahirap iyong ilakad dahil sa bawat pagtapak ko sa lupa ay bumabaon ito ng bumabaon. Masakit at napakahapdi po. "Igme, ano? Kaya pa ba? Malapit na tayo," muling wika sa akin ni tatay. Gusto ko talagang sabihin noon kay tatay ang kalagayan ko pero pinili ko na lamang na wag sabihin dahil kita ko sa mukha nila ang focus at determinasyon na marating ang lugar na sinasabi nila. Hanggang sa nakarating na nga kami sa isang tahimik na ilog. Rumireplika sa tubig ang malamlam na sinag ng buwan. Nakita kong lumuhod ang 2 at sinenyasan nila ako na tumulad sa kanilang ginagawa. Hindi kayo maniniwala sa nakita ko ng unang gabing iyon, Kuya Bari. Isang malaking balangay o bangka ang biglang huminto sa aming harapan. Ang mga taong nakasakay doon ay tila mga sinaunang tao. Parang yung mga nakikita kong kasuotan ng mga unang Pilipino sa libro. Parang ganun. Isang tradisyonal na kasuotan na tinatawag na bahag. Hinabi ito ng masinsin at yari sa abaka o iba pa na yari sa halaman. Isang klaseng kasuotan na ayon sa aking lolo ay simbolo daw ito ng katapangan. 2 tao po ang nakasakay sa balangay na iyon. May mga bitbit silang mga uri ng halaman at iniabot iyon sa aking lolo at tatay. Itinuro din nila kung papaano gamitin iyon o kung para saan daw. Mahusay silang magsalita at malalim ang kanilang mga Tagalog na ginagamit. Kaya habang pinapanood ko po sila, alam kong hindi sila galing sa mundong kinabibilangan ko. Isa po sa mga sakay nun ang pinalapit ako sa kanilang bangka. Inilagay nito ang kanyang kamay sa aking ulo at pasimple niya akong hinipan. Hindi ko po alam kung para saan iyon pero tinanggap ko na lamang at hindi na lang ako kumibo. Pagdating namin sa bahay ay ipinaliwanag niya sa akin ang nangyayaring iyon. Sabi niya, sa mga taong iyon daw nakukuha nila lolo ang mga halamang gamot na ginagamit sa paggawa ng iba't ibang posyon na ginagamit sa panggamot.
Kaya pala naaalala ko, minsan sabi ng mga nagiging pasyente ay kakaiba raw ang panggagamot ng aking lolo at tatay. Parang sinaunang panggagamot daw ng mga babaylan noong araw. Kuya Bari, ang babaylan ay isang espesyal na tao na may kakayahang makipag-ugnayan sa mga espiritu, magbigay ng payo, gumanap ng mga ritual at magamot ang may mga sakit, karamdaman o mga suliranin sa pamamagitan po ng mga espesyal na ritual at posyon. Sila ang mga sinaunang doktor. Doon ko naintindihan na totoo ngang galing sa mga totoong babaylan ang kaalaman ng aking lolo at tatay. "O ano anak, handa ka na ba sa una mong panggagamot?" tanong sa akin ni tatay. Hindi ka agad ako nakasagot. Handa na yan. Abay, ako nga ay 10 taong gulang lang ako noon nang turuan ako ng aking tatay. Sabat naman ng aking lolo. Sinabi ko sa kanilang handa na ako, pero hindi ako nangangako na kakayanin ko nga ang makapanggamot. Maya-maya'y isang mag-asawa ang dumating. May bitbit silang isang batang babae na ang pangalan ay Laura. Halos 10 taon daw ang hinintay ng mag-asawang iyon bago magkaroon ng anak. Ibinahagi nila ang kwento kung ano ang kanilang pinagdadaanan para mabiyayaan ng anak. Isang napakagandang kwento ng paghihintay at pagtsatsaga para sa inaasam-asam na biyaya. Ngunit pagkalipas daw ng 7 taon ay nagkaroon ng problema sa kalusugan ang batang iyon. Ayon sa mag-asawang iyon ay lumaki namang normal ang kanilang anak maliban lamang sa kondisyon nito. Hindi kayang magsalita. Kuya Bari, magandang bata po si Laura. Parang isang manika at sabi nila ay hindi maiiwasang palagi siyang mapansin ng mga tao, kakilala man nila o hindi. Isang araw, bigla na lang daw tumamlay ang bata hanggang sa nangayayat at palaging tulala. Pabalik-balik na daw sila sa doktor pero wala rin naman daw nangyayari. Mas lalo daw tila nagiging malala ang kanyang kondisyon. Isang kakilala nila ang nagrekomenda na dalhin nga ito sa aking lolo para matingnan dahil baka sakit iyon na di kayang ipaliwanag daw ng siyensya. Tinawag ako ni lolo na lumapit sa kanya. Agad nitong sinabi sa akin na subukan ko na raw ang aking kakayahan. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi niya. Pero nang sabihin niyang sundin ko na lang daw ang una kong maiisip habang tinitingnan ang pasyente ay gawin ko lang daw. Lumapit ako sa batang kalong ng kanyang ina. Hinang-hina ito at parang anumang oras ay parang babawian na ito ng buhay. Mabagal din ang kanyang paghinga. Kitang-kita ko rin ang lungkot at labis na pag-aalala sa mukha ng mga magulang niya. Hinawakan ko ang 2 palad ni Laura. Biglang rumihistro sa aking paningin ang mukha ng isang matandang babae. Nabitawan ko ang palad ng bata. Bigla akong tinanong ni lolo kung ano ang nakita ko. Hindi ako makaimik at nagsimula na rin akong manginig. Agad naman na nabahala sa aking kalagayan ang mag-asawa pero sabi ng lolo ko ay normal lamang daw iyon na mararanasan ng isang bagong manggagamot. Pero hindi na rin ipinagpatuloy pa ni lolo ang kwentong iyon. Agad niyang tinignan ng bata. Tinanong niya ako kung ano ang nakita ko. Sinabi ko sa kanya ang totoo. Isang matandang babae na may pangit na mukha. Magulo ang buhok, may matatalim na titig at parang galit na galit. Ngumiti lamang si lolo. Hindi raw siya nagkamali sa turing niya sa akin na ako ang susunod sa kanilang mga yapak. Hinarap nito ang mag-asawa at sinabi na hinawaan ng pagiging aswang ng isang matandang babae ang kanyang anak.
Wala naman silang kakilalang ibang matanda na nakakalapit sa kanilang anak kung hindi ang lola lamang ni Laura. Tinawag ulit ako ni Lolo at sinabing muli kong subukan ang kakayahan ko. Kahit ako'y natatakot, hinawakan ko ulit ang kanang kamay. Napapaso ako. Parang ayaw niyang hawakan ko ang palad ng bata. Pakiramdam ko, Kuya Bari, ay nakadarang sa apoy ang aking mga kamay. Titiisin ko na sana iyon para makita ng buo ang ginagawa ng matanda sa batang iyon. Pero parang may malakas po na puwersa na pumipigil sa akin at pinapaso ang aking mga kamay. Bibitawan ko sana ulit iyon pero sabi ng tatay ko ay wag daw akong papatalo sa kapangyarihan ng kalaban. Kailangan ko daw iparamdam sa sino mang sumusubok ng aking kakayahan ang aking kahinaan. Tiniis ko ang init. Sumigaw ako ng malakas na malakas. Hanggang sa tuluyang kong nahigpitan ang hawak sa palad ng bata. Sumigaw ito na parang nasasaktan. Nakita kong nag-alala ang titig ng kanyang mga magulang. Parang gusto nilang agawin ang kamay ng kanilang anak. Naaawa sila sa bata. Pero pinigilan ko sila at sinabi kong ang hawak kong palad sa kasalukuyan ay ang kamay ng aswang. Nagkatinginan sila na parang di naniniwala. Tinanong ko ang paslit kung sino siya. Pero patuloy lamang ito sa pag-iyak at tila mas lalong nagpapaawa sa kanyang mga magulang. Nakiusap ang ina na tigilan ko na raw ang pananakit sa kanilang anak. Pero nang biglang umaray at nagmura ang bata sa harapan nila, ay bigla silang natigilan. 7 taon na ang kanilang anak at sa loob ng mga taong iyon ay ni minsan hindi nila narinig si Laura na nagsalita. Tanging pag-iyak, pagtawa at senyas lamang ang kayang gawin ng bata. Hindi makapaniwala ang dalawa na mura ang una nilang maririnig na sasambitin ng kanilang anak. Tinanong ko siya kung ano ang pangalan niya. Inabutan ako ni tatay ng isang piraso ng palito ng posporo at inilagay ko iyon sa gitna ng kanyang 2 daliri. Muli itong umaray. Pinagbantaan ko siya na di ko siya titigilan hanggang sa hindi ito susunod sa aking mga gusto. Biglang tumawa ito ng napakalakas pagkatapos. Isa lang daw kasi akong bata at kayang-kaya niya akong talunin. Isang pangitain ng nakaraan ang biglang bumalik sa aking alaala habang ginagamot ko si Laura. Isa sa mga nakasakay sa balangay ang lumapit sa akin at hinawakan ang aking noo. Sa aking pagmulat ay tila mas lalong luminaw ang aking paningin. Sinubukan kong ipikit ang 2 kong mga mata pero nakikita ko pa rin ang paligid. Ibinukas ng babay lang iyon ang aking 3 mata at kakayahang makita ang mga bagay na mangyayari o nangyari na. Isinalaysay ko sa mag-asawa na mayroon akong nakikitang mga matataas na punong kahoy sa isang bakuran. May maliit na bilog na duyan na nakasabit doon. Malapit iyon sa isang tarangkahan. Lumapit ang matandang babae at binigyan ng pagkain ang bata. Isang isinumpang pagkain na magiging dahilan ng panghihina ng sinumang makakain o pwede ring maging malakas naman kung kakayanin ng katawan ang sinumang mahawaan ng laway ng aswang. Biglang nanlumo ang babae nang marinig ang mga salitang iyon. Ang lugar na sinasabi ko daw ay ang kanilang bakuran at ang matandang babae na palaging nagbibigay dito ng pagkain ay walang iba kung hindi ang kanyang ina. Subalit hindi naman daw talaga siya sigurado sa tunay na katauhan ng kanyang ina. Marami lang siyang naririnig sa mga kwento-kwento sa kanilang baryo na pinaghihinalaang aswang ang kanyang ina. Subalit hindi naman siya naniniwala.
isa lamang daw iyong paninira. Ang kanyang simpatya ay nasa kanyang ina at hindi sa mga taong mapanghusga. Hinarap ko ulit ang bata at tinanong ko ang kanyang pangalan. Subalit ayaw niyang magsalita at ayaw din niyang umamin. Hanggang sa tumigil ang bata sa pagsasalita. Palipat-lipat ang tingin nito sa 3 albularyo na nasa kanyang harapan. Sinabi sa akin ng lolo na wag ko daw hayaang makawala ang nahuli kong aswang dahil kailangan nitong pagsisihan ang ginawang kabulastugan sa apo. Bahagya ko namang hinila ang kanyang mga palad at muli itong napatitig sa akin. Batang paslit lamang iyon, subalit ang nakikita ko sa kanya at tila kaharap ko ay isang matandang aswang. Naniningkit ang mga mata niya at tila nababalot ng kulay itim ang buong mga mata nito. Tinutubuan na rin siya ng pangil at maliliit na parang sungay sa kanyang noo. Hindi ko kayang titigan iyon at matagalan. Subalit nang marinig kong umiiyak ang kanyang ina, ay bigla akong nakaramdam ng determinasyon na ituloy na iyon kahit ako'y takot na. Bigla ko kasing naisip ang aking ina, Kuya Bari. Ang nanay ko na mahal kaming magkakapatid. Ramdam ko ang pag-aalala ng nanay ni Laura sa kanya dahil walang ina ang gugustuhing mapahamak ang kanyang sariling anak. Walang ina na hindi mahal ang kanyang mga supling. Maswerte si Laura dahil buhay pa at patuloy siyang ipinaglalaban ng kanyang nanay. At maswerte rin ang kanyang ina dahil patuloy na lumalaban ang kanyang anak para mabuhay. Tinanong ko yung matanda kung bakit niya iyon ginagawa sa kanyang sariling apo. Nagmaang-maangan pa ito noong una at sinabing hindi raw niya apo ang bata. Pero nang higpitan ko ang pagkakahawak sa kanyang daliri na may posporo ay nagsisigaw ito at sinabing gusto na raw talaga niyang magpahinga sa mundo. Subalit kailangan niya na may tatanggap daw sa kanyang pagkaaswang o kailangan niyang maipasa ito sa isa sa kanyang kapamilya. At ang batang si Laura ang naisip niyang hawaan at pagbigyan ng kanyang mutya sa tamang panahon at pagkakataon. Naghihintay lang siya ng tamang oras para sa tuluyan niyang pamamahinga. Umiyak nang umiyak ang ina ni Laura. Hiniling nito sa ina na sana'y siya na lamang ang hinawaan nito at hindi ang kanyang nag-iisang anak. Sinumbatan niya ang matanda na alam naman ito ang kanilang pinagdadaanan at kung gaano nila katagal inantay ang magkaroon ng isang anak. Kinwestiyon nito ang ina sa pagmamahal nito sa kanila. Galit na galit maging ang asawa niya habang pinakikinggan ang mga revelasyong iyon. Nilakasan ko po ang loob ko at sinabi sa aswang na iyon na alisin na ang sumpa sa bata dahil hindi nito kinakaya ang ginagawa nitong panghahawa. Subalit sagot niya ay hindi na raw niya magagawa iyon. Iyak ng iyak ang nanay ni Laura at nakiusap ito ng paulit-ulit sa kanyang ina. Natapos ang unang sesyon na iyon. Pinabalik sila ni tatay kinabukasan. Binili na namin sila na wag na munang palalapitin sa matanda ang kanilang anak. Kinabukasan ay sinabi nila sa akin na hindi raw sila naniniwala na aswang nga ang kanilang kapamilya. Dahil nang dumating daw sila ay wala naman daw silang nakitang kakaiba sa matanda. Magiliw na magiliw ito sa kanyang apo at tinanong kung ayos lang ba ito at hiling niya na gumaling na ito sa kanyang karamdaman. Sinabi naman ni tatay na ang mga aswang daw ay magagaling magbalat kayo. Hindi lang sa kanilang anyo kung hindi maging sa kanilang pag-uugali. Pakikitaan ka nito ng maganda upang mabilis kanilang mapaniwala at mabiktima. Agad kong ipinagpag ang aking tsinelas sa harap ng mag-asawa.
Hindi ko na kayang hulihin ang aswang dahil batid na nito na dadalhin nila ulit ang bata sa amin. Alam ko na yun bago pa sila dumating. Malakas ang bata. Para lang itong nagdadahilan dahil napakabilis ng kanyang paggaling. Nagpasalamat lang sila dahil naniniwala sila na napagaling ang kanilang anak dahil sa posyon na ipinainom ni tatay sa bata. Pero ang hindi nila alam ay nakapaghanda na ang aswang at inalis nito ang sumpa sa bata. Bago sila umalis, sinabi kong pagdating ng Biyernes ay nakikita kong ibibigay na ng buo sa bata ang sumpa ng pagiging aswang. Hindi sila naniwala po sa akin kasi siguro ay bata pa ako at ayaw nilang maniwala sa isang paslit din at bago pa lamang sa panggagamot. Gabi ng Biyernes, kapansin-pansin ang napakalaking buwan. Bilog na bilog ito at namumula. Nakakaramdam ako ng kilabot at tila nakabibingi ang malalakas na alulong ng mga aso sa buong kapaligiran. Naging alerto ang buo naming kabahayan. Mayroon kasi akong nakita na isang paparating na masamang bisita. Kasabay ng mga nagkakagulong ibon sa itaas ay ang malakas na tunog ng isang malaking ibong wakwak. Agad akong pinahawak ni lolo ng isang buntot pagi at may sinuot siya sa aking leeg na isang agimat. Isang uri ng medalyon na may 3 mata. Labanan ko raw ang bisita naming aswang. Alam kong hindi pa ako handa, Kuya Bari, dahil bata pa ako at takot ako sa ganoong klase ng nilalang. Napasabak ako kaagad sa aswang na ito. Pero mabuti na lamang at may kakayahan akong makita ang pwedeng mangyari at mayroong parang bumubulong talaga sa akin ng mga babala at kung ano ang mga dapat kong gawin. Ito ang unang engkwentro ko sa unang aswang na makikilala ko ng harapan sa gabing iyon. Hindi siya anyong hayop nang magpakita sa amin. Isa siyang tao. Isang matanda na mahina. Nakasuot po ito ng itim na bestida at itim na bandana. Binalaan niya kami na wag daw kaming makikialam. Hinamon niya kami na kung ipagpapatuloy namin ang pakikialam sa kalagayan ng kanyang apo ay mananagot daw kami. Malakas daw siya at maski magtulong-tulong daw kaming 3 ay hindi raw namin siya kakayanin. Pagsabi nun ay mabilis itong umalis. Wag daw akong matakot sa pagbabantang iyon ng matanda. Hindi raw totoo ang mga sinasabi nito. Lahat iyon ay pawang kasinungalingan at pananakot lamang. Kinabukasan ay muling isinugod sa amin ang batang si Laura. Nakatirik ang mga mata nito at hindi na makausap. Nagalit ang lolo dahil hindi nila sinunod ang bilin sa kanila tungkol sa paglapit-lapit ng aswang sa kanilang anak. Sinabi ng aking lolo na wala ng lunas ang kanilang anak dahil kapag hindi nito kinaya ang mutyang ipinasa sa kanya, ay mamamatay ito sa araw ding iyon. Umiyak nang umiyak ang babae at ang kanyang asawa. Nakiusap sila. Humingi ng tawad at humingi ng isa pang pagkakataon na subukan daw na pagalingin muli ang kanilang anak. Ngunit tinanggihan na sila ni lolo. Ganon din si tatay. Hindi ko inaasahan na lalapit sila sa akin at magmamakaawa na tignan at gamutin ang kanilang anak. Hindi ko alam ang gagawin ko sa pagkakataong iyon. Nakita kong nakamata sa akin ang aking lolo pati na rin si tatay. Pumikit ako at umusal ng isang dasal. Sinusundan ko ang mga bulong na naririnig ko sa aking tainga. Mga salitang Latin iyon. Pagkatapos ay nagpakuha ko ng isang basong tubig.
Pinagsanib ko ang kakayahan ng medalyon ng Tres Pico Roma at tubig para makapagbigay ng lakas sa bata. Dahan-dahan ang naging pagmulat nitong si Laura. Nang makita nito ang mukha ng kanyang ina, ay lumandas ang luha sa kanyang mga mata. Hindi sapat ang kapangyarihang iyon ng pinagsanib puwersa ng mga agimat, pero sapat na raw ang lakas na naibigay noon para maisagawa ni tatay at lolo ang susunod na hakbang para mailigtas pa rin si Laura. Pinainom nilang muli ng posyon si Laura at inorasyonan. Ilang sandali pa ay nagsusuka na ng itim na likido ang bata. Malagkit ang laway na inilalabas nito sa kanyang bibig. Isang klase po ng laway na hindi basta-basta napuputol. Walang tigil ito sa pagsuka hanggang sa isang batong itim ang biglang lumabas sa kanyang bibig. Subalit ang batong iyon ay ikinubli ang sarili sa lupa. Sabi ng aking lolo, kapag ka daw nasa pamilya daw ang pagiging aswang, ay sa pamamagitan ng laway at mutyang itim ipinapasa ang pagiging aswang. At iyon daw ang nangyari kay Laura dahil nasa dugo ng kanyang pamilya ang pagiging aswang. Hindi daw iyon kayang ibigay ng matanda sa kanyang anak dahil ang nanay ni Laura ay lumaki sa aral ng simbahan. Wala siyang ibang pagpipiliang pagbigyan ng mutya kung hindi ang apo lamang niyang si Laura. Ngunit maski bata ito at may kapansanan sa pagsasalita ay hindi nito tinanggap ang mutya. Iyon pala ang dahilan kung bakit patuloy siyang nanghihina at magiging dahilan talaga ng kanyang kamatayan. Kapag ka namatay si Laura ay babalik lang iyon sa dati nitong amo at ang kapangyarihan na inaasam nito ay hindi matutupad. Pagkatapos mailabas iyon ni Laura ay halos manlupaypay ito sa labis ng panghihina. Pinainom namin siya kaagad ng tubig na pinagbabaran ng medalyon ng Tres Pico Roma. Hindi man malakas ay nakatulong na iyon sa bata para hindi ito tuluyang manghina ng labis. Hindi na muna pinayagan nila lolo ang mag-asawa na umuwi sa kanilang bahay. Kailangan daw naming obserbahan at bantayan ang bata dahil tiyak na hindi ito titigilan ng matandang aswang. Kailangang lumakas muna daw si Laura. Kinagabihan ay muling umalulong ang mga aso. May naririnig kaming kaluskos sa labas. Pagbukas namin ng pintuan, nakita naming nakatayo sa harapan ng aming tarangkahan ang pamilyar na matandang babae. Agad namang lumabas ang nanay ni Laura at kitang-kita nito ang galit na ina. Hindi raw siya kayang pigilan nito sa pagpasa ng mutya. Nakiusap naman ang babae para sa kaligtasan ng kanyang anak. Hiniling nito na tigilan na ang kanyang anak dahil kapag kami nangyaring masama sa bata ay hindi niya kakayanin. Sinabi nitong babawiin nito ang sarili niyang buhay dahil si Laura lamang ang kanyang buhay. Nanahimik bigla ang matanda at mabilis na umalis. Hindi makapaniwala ang anak sa katotohanang aswang ang kanyang ina. Pagkalipas ng ilang araw ay bumuti na ang kalagayan ng bata. Labis ang naging pasasalamat ng mag-asawa sa amin. Isang malaking biyaya daw ako sa kanila. Napakahusay ko raw manggamot at ipagpatuloy ko lang daw ang aking ginagawa hanggang sa mas lalo pa daw akong gumaling upang makatulong pa sa mga nangangailangan na katulad nila. Binigyan nila ako ng pera pero hindi ko po iyon tinanggap, Kuya Bari. Maski sabihin nilang donasyon iyon at pasasalamat. Naririnig ko kasi yung bulong sa aking tenga na nagsasabing wag raw akong tatanggap ng salapi
dahil ang panggagamot ay kailangang bukal at walang hinihintay na anumang kapalit. Si Laura ang kauna-unahang kong nagamot na pasyente. Ang pangyayaring iyon po, Kuya Bari, ang nagbigay sa akin ng matinding determinasyon para ipagpatuloy ang lahi namin bilang isang manggagamot. Kuya Bari, si Laura po at ang kanyang pamilya ay naging malapit sa amin. Dahil sa pagtitiwala nila sa aking kakayahan, ay unti-unting naging normal ang batang si Laura. Nagamot namin ang ilan niyang diferensya, ayon na rin sa turo ng babaylan na nakikipag-usap po sa akin sa pamamagitan lamang ng pagbulong. Ang pagbisita namin sa kanila tuwing sumasapit ang Biyernes Santo ay ang mas lalong nakakapagpalakas ng aming kakayahan at panibagong matututunan na klase ng panggagamot. Magmula noon, mas lalo akong nagpursige na paramihin ang aking kaalaman sa panggagamot, lalong-lalo na nang magamot ko ulit si Laura at natuto itong magsalita. Siya nga pala, Kuya Bari, si Laura ay ang aking naging asawa at kasakasama hanggang sa kasalukuyan. Siya po ang tumutulong sa akin para sa aking panggagamot sa mga pamilyang nawawala na ng pag-asa para sa kanilang mga may sakit na kapamilya. Kuya Bari, hanggang dito na lang po ang aking kwento. Muli po, salamat po sa pagpansin po sa aking sulat. Pagpalain po ang inyong programa at God bless po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Igme. Ito naman po ang ating pangalawang kwento. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Romel. Itong kwentong nais kong ibahagi po sa inyo ay naging karanasan ko noong nagbabakasyon po ako sa aking lolo Pilo sa probinsya. Dahil wala na po kaming pasok noon, agad akong pumunta sa probinsya nila lolo. Noong mga panahong iyon, mayroong pinaglalamayan sa kanilang kapitbahay. Dahil doon, nagnais akong pumunta roon upang magsugal. Lolo Pilo, papaalam sana ako sa inyo pwede po ba akong pumunta sa kapitbahay natin? Nais ko sanang maglaro ng baraa, sabi ko. Dahil po sa sinabi kong iyon, nakitaan kong parang nag-alangan siya sa pagtugon sa akin. Kita ko rin ang paglunok niya ng kanyang laway, bagay na siyang ipinagtataka ko. Kung ako sa iyo, huwag ka na lang pumunta roon. Mahirap na. Noong mga sandaling iyon, Kuya Bari, ay napalapit sa akin ang aking abuelo at saka bumulong. Alam mo, Apo, may haka-haka kasing aswang ang namatay na iyon. Napakunot-noo ako noong mga panahong iyon, Kuya Bari. Mas nanaig sa akin ang pagkakuryoso, kaya napatanong ako kay Lolo. Ho, Lolo? Aswang po? Bakit po? Nakita kong nagpalingalinga ang aking lolo. Napatingin siya sa bintana at saka tiningnan kung may tao roon. Noong mapagtanto niyang walang tao sa paligid, doon na siya muling nagwika. May lahing aswang ang matandang iyon. Bali-balitang walang tumanggap sa kanyang mutya, kaya baka hindi iyon matatahimik. Bakit? Totoo po bang may aswang? Kung aswang po ang matandang iyon, bakit po may mga tao pa rin pumupunta sa kanila? Tanong ko sa kanya. Oo, totoo ang mga iyan. Marahil hindi lang alam ng iilan, kaya pumupunta pa rin sila. Panigurado, magiging amalanhig iyan, tugon niya sa akin. Sa hindi ko malamang dahilan,
nakaramdam ako ng kilabot. Kahit kasi na hindi ako paniwalain sa mga bagay na iyon, parang may kung anong kilabot na gumapang sa akin. Ay, bakit kaya kinakabahan ako? Napapailing ako habang itinatanong iyon sa aking sarili. Sige lo, hindi na lang po ako pupunta doon. Baka kasi may aswang nga at mabiktima pa ako. Saad ko sa aking lolo. Tanging pangiti na lang ang naitugon niya sa akin. Noong mga panahong iyon, naisipan ko na lang na magpahinga. Kahit na nanghihinayang ako dahil hindi ako makakapunta sa kapitbahay at hindi ko na lang iyon inintindi pa. Ay naku, makatulog na nga lang. Saad ko na lang sa aking sarili. Agad akong nahiga at saka ipinikit ko ang aking mga mata. Nang walang ano-ano, bigla akong nakaramdam ng pagkaalinsangan ng panahon. Sinubukan kong buksan ang bintana sa silid, ngunit hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Ay nako, ano ba naman to? Ang hirap matulog. Saad ko na lang sa aking sarili. Napagpasyahan ko na lang na dumungaw sa bintana at sakto namang nakita ko ang bahay kung saan may nakaburol. Aba, mukhang kakaunti na lang ang tao ah. Bulalas ko. Ilang minuto akong nakatitig doon hanggang sa may kung ano akong naisip doon. Ano kaya? Tulog na kaya si Lolo? Tanong ko sa aking sarili. Naglakad ako palabas sa aking silid at nang matanto kong tahimik na ang silid ni Lolo, doon ko nawaring tulog na siya. Dahil doon, napaisip akong lumabas sa bahay. Ay, sige, teka. Bibisita lang ako roon. Titingnan ko lang kung may naglalaro ng baraha doon. Wika ko sa aking sarili. Pagkalabas ko sa aming bahay, agad na may dumamping malamig na hangin sa bato ko. Nakaramdam ako ng pangingilabot, ngunit hindi ko iyon inintindi. Nagpatuloy ako sa aking paglalakad hanggang sa makarating ako sa tapat ng aming kapitbahay. Nang naroroon na po ako, Kuya Bari, saglit akong tumigil. Napabuntong hininga ako at napakunot noo dahil nakaamoy ako ng malansang samyo ng hangin. Hinaluan pa iyon na parang amoy patay na daga. Dahil naroroon na ako, nagpasya na lang akong dumiretso at saka pumunta sa mga taong nagsusugal. Hindi ko alam, Kuya Bari, pero parang naakit ako noong nakakita ako ng mga nagbabaraha. Nanood ako sa kanila hanggang sa hindi ako mapakali. Kinikilabutan kasi ako sa hindi ko naman malamang dahilan. Nang walang ano-ano, nakalanghap ulit ako ng parang mabahong amoy. Labis akong nagtataka dahil parang ako lang ang nakakaamoy noon. Tinitingnan ko nga yung mga katabi ko, ngunit hindi naman sila nababahala sa amoy. Ala, saan kaya nagmumula yun? Tanong ko lang sa aking sarili. Ilang sandali pa, kinilabutan ako nung may marinig akong pag-alulong ng aso sa paligid. Hindi iyon tumitigil talaga, Kuya Bari, kaya maging ang ibang tao ay parang nataranta din. Ano kayang ibig sabihin nito? Tanong ko sa aking sarili. Nais ko na sanang umuwi sa bahay ng aking lolo, ngunit may kung anong pumipigil sa akin. Walang ano-ano noon. Naghiyawan ang mga tao sa loob ng bahay. Napatitig ako sa pintuan noon at lahat kaming nasa labas ay gulat na gulat nang tumakbo palabas ng bahay ang ilang mga tao. Anong nangyari? Tinatanong ng isang lalaki ang isa sa mga tumakbo palabas at mabilis iyong sumagot. Ang bangkay sa loob! Hindi ko maunawaan ang kanyang ibig sabihin, kaya nagtaka ako. Kinikilabutan ako ng mga panahong iyon, Kuya Bari.
Matapos makalabas ang mga tao, may isang lalaking naglakas loob na sumilip sa pintuan. Noong naroroon na siya, agad siyang napahiyaw dahil may humila sa kanya. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Walang ano-ano, humiyaw siya na parang nasasaktan. Humingi siya ng tulong sa mga naroon subalit nataranta ang mga iyon. Dali-dali silang umalis sa kanilang mga pwesto kaya naiwan ako at ang lalaking hinila na kung sino mang nasa loob. "Tulong! Tulungan niyo ako! Inaatake ko ng amalanhig! Isang aswang ito!" Sigaw ng lalaki. Walang ano-ano. Parang nabubulol na ang lalaki hanggang sa nawala na ang kanyang boses. Agad akong kinabahan dahil doon. Subalit, para malaman ko kung ano ang nangyari sa lalaking iyon, ewan ko ba, sumili pa rin ako sa pintuan. Hindi ko kasi maintindihan, Kuya Bari, kung ano yung amalanhig. Pagkasilip ko roon, agad akong nagtaka dahil may naamoy akong malansa at parang nabubulok na bagay. Napatakip ako sa aking ilong. Pagkatitig ko sa pwesto ng kabaong, nakita kong naroroon ang katawan ng lalaki. Duguan na ito at gutay-gutay ang katawan. Parang kinagat siya ng kung anumang nilalang. Natakot ako. Walang ano-ano. Napalingon ako sa bandang pintuan ng kusina at napatakip ako ng aking bibig nang makita ko ang kung anumang nilalang na nakatayo doon. Ano yan? Iyan marahil ang bangkay ng aswang. Gulat na sabi ko. Nakasuot kasi iyon ng barong at naliligo ng dugo. Naisip kong baka kinagat niya't sinipsip ang dugo ng lalaking naunang sumilip. Kailangan ko makatakas dito. Hindi ako dapat Natigilan ako nang mapalingon siya sa akin. Nangangatog ang aking tuhod noon nang makita ang malalim niyang mga mata. Umuungol siya na parang may kung anong sinasabi. Kaya nagsimula na akong umatras habang nakatitig pa rin sa kanya. Naku, baka kung anong gawin sa akin ng nilalang na iyan. Sabi ko lang sa aking sarili. Noong mga panahong iyong, Kuya Bari, tumakbo na ako patungo sa bahay ni Lolo. Noong medyo malayo na ako sa bahay ng patay na aswang na iyon, napalingon muli ako. Halos lumuwa ang aking puso noon nang makitang bumababa ang amalanhig na iyon at nakatitig ng diretso sa aking pwesto. Dahil doon, muli kong itinugon ang aking atensyon sa daanan at saka nagpatuloy sa aking pagtakbo. Noong naroon na ako sa tapat ng bahay ng aking lolo, napalingon muli ako sa dinaanan ko at halos lumuwa ang aking puso nang makita ang bangkay ng aswang. Mabilis iyong naglalakad at alam kong ako ang hinahabol niya. Hindi ko alam kung paano lalabanan yan. Dali-dali akong pumasok sa loob ng bahay ni Lolo. Noong naroon na ako, tumawag ako sa kanya. Sigaw ako ng sigaw at sa kabutihang palad naman ay nagising siya. "Lolo, ang bangkay ng aswang, humahabol sa akin!" Sigaw ko. Sising-sisi talaga ako, Kuya Bari, noong mga panahong iyon. Bakit ba kasi gusto kong magsugal? Kaya eto ngayon, napahamak tuloy ako. Napabalikwas ang aking lolo at tarantang lumabas siya sa kanyang silid. At noong makalabas siya, agad siyang nagwika. "Sinabi ko naman sa iyo, huwag kang pumunta roon. Sige, kumuha ka ng asin sa kusina." Wika niya sa akin.
Napatango na lang ako sa kanya at dali-daling tumungo sa kusina para kunin ang lagayan ng asin. Pagkabalik ko po roon, nakadungaw si Lolo sa bintana. Mura siya ng mura at tinatawag ako't sinasabihang dalian ko. Noong naroroon na ako ay dumungaw rin ako. Kagaya ng aking abuelo ay napamura ako dahil naroroon na sa tapat ng aming bahay ang nasabing nilalang. Amalanhig yan! Yan ang bunga ng hindi pagtanggap ng kanyang pamilya ng sumpa. Wika ni Lolo sa akin. Kailangan nating masabuyan ito ng asin para mawala. Noong mga sandaling iyon, Kuya Bari, agad kaming pumunta sa pintuan at binuksan iyon. Pagkabukas namin ay tumambad sa aming harapan ang amalanhig na nakangangapa. Madali! Sabuyan natin ng asin ang nilalang na iyan! Wika ni Lolo. Dahil doon, nanginginig akong dumakot ng asin at saka isinaboy iyon sa bangkay ng aswang na muling nabuhay. Noong una ay wala iyong epekto, subalit noong marami ng asin ang naisaboy sa nilalang na iyon, napansin naming parang bumula o parang umusok ang katawan noon. Walang ano-ano ay napangungol lang iyon. Kung kaya't lalong inubos namin ang buong garapon ng asin at isinaboy ito sa aswang. Makaraan lang ng ilang sandali, napangisi na lang kami ni Lolo nang makitang biglang umalis ang bangkay na iyon. Sinundan lang namin siya ng tingin hanggang ito'y pumasok sa kakahuyan. Naglaho na lang sa karimlan. Noong wala na ang bangkay ng aswang, humingi ako ng paumanhin sa aking abuelo. Inamin ko sa kanya na parang kating-kati kasi akong magbaraha ng gabing iyon. Aaminin ko po, Kuya Bari, sugarol po kasi ako at pag may nakita akong nagbabaraha ay sadyang nangangati ang aking mga palad. Dahil sa nangyaring iyon, nagpasya ang aking lolo na maglagay ng mga pangontra sa paligid ng kanyang bahay. Kinabukasan, nabalitaan na lang namin na napagpasyahan daw ng mga tao na taga roon na ilibing nila ang bangkay ng aswang na iyon nang nakadapa. Ang bangkay naman ng lalaking naging biktima ng amalanhig ay inilibing na rin. Makaraan lang ang ilang araw ay bumalik na po ako sa aming lugar. Binaon ko sa aking pag-uwi ang nakagigimbal na karanasang iyon na kung hindi ako nakauwi kaagad, malamang ay kinagat rin ako ng bangkay ng aswang na iyon. Naging isang aral po sa akin ito, Kuya Bari. Dahil sa pagiging sugarol ko, muntik na akong naging biktima ng bangkay ng aswang na iyon. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Salamat po at more power po and congratulations nga po pala sa inyong magandang channel. Lubos na gumagalang, Romel. At ito naman po ang ating pangatlong kwento. Taong 100,978. Ako po si Lim, di ko totoong pangalan. Isa akong anak ng Chino na nakapangasawa ng isang Pilipina. Ang lahat ng aking babanggitin, Kuya Bari, lugar at tao ay akin lamang itatago sa hindi nila totoong pangalan. At hindi ko na rin babanggitin po ang eksaktong lugar ng pinangyarihan para sa pribadong mga buhay ng bawat nakatira dito. Isang lugar sa parte ng Mindanao. Sa mga panahong iyon, Kuya Bari, ay hindi pa masyadong maraming nakatira. Nang makarating ang aming pamilya sa lugar na ito, kakaunti pa lamang ang tao. Nakabili ang aking ama
ng isang lupain at ito ang ginamit niya para pagtaniman ng palay. Dahil ito ang pangunahing produkto ng mga taga rito at pangunahing pangkabuhayan. 17 pa lamang po ako noon nang makarating na sa lugar na ito. Hindi naman po mahirap sa amin magsalita ng salitang Pilipino dahil lumaki ako sa Pilipinas. Ngunit napag-alaman ko na dito sa Mindanao ay ibang dialect ang gamit nila, ay hindi katulad sa Luzon na iisang salita lamang ang maririnig mo. Dito po sa Mindanao ay iba't ibang dialect ang maririnig mo. Sa lugar na ito, Ilonggo ang gamit nilang salita. May iba na Cebuano kung tawagin. Pero ang madalas mo marinig ay ang salitang Ilonggo o Hiligaynon dahil ito ang madalas kong marinig. Naaliw pa sa akin ang pamilya ng ina ko. Sila ang dahilan bakit naririto kami. Tubong Luzon kasi ang nanay ko, ngunit lumipat ang pamilya niya dito para makipagsapalaran. Dahil sa panahon noon, masyadong magulo daw ang Luzon. Dahil na rin sa malawakang batas militar. Maganda ang lugar. Tahimik. Puro mga palay ang makikita mong pangunahing kabuhayan ng mga taga rito. At sa panahon na iyon, mahal pa ang angkat ng bigas. Nagpasya silang ilipat na ako ng paaralan upang makapagpatuloy sa pag-aaral. May kaya po ang aking magulang. Maliban sa pagiging tsino ng aking ama, may kaya din ang aking ina. May kalawakan ang lupang binili ng aking mga magulang, kaya naman hindi kami nahirapan sa unang taong pamamalagi namin dito sa Mindanao. Nagtanim ng palay ang aking ama. Kumuha kami ng mga taong siyang magtatrabaho para sa amin. Lumipas ang buwan at taon nang masagana ang ani ng aking ama. Nakabili pa kami ng karagdagan lupa sa lugar na iyon. Isang araw, may isang lalaki na naghahanap umano ng trabaho. Nasa bodega kami ng aking ama noong mga oras na iyon. Nagbibilang ang aking ama kasama ang kanyang pinagkakatiwalaang si Mang Dario. Hindi niya tunay na pangalan. Tinanong ng aking ama kung kilala ni Mang Dario ang taong iyon. Ang sabi naman ng butihing matanda ay bago lamang ito sa kanyang paningin. Nagulat na lang kami nang may kasama pala siyang asawa at anak. Ang wika pa niya ay galing daw sila sa malayong lugar at napadpad sa lugar na ito upang makipagsapalaran. Naawa naman ang aking ama at kinausap si Mang Dario. Binilin pa ng matanda sa aking ama na mag-ingat sa mga estranghero dahil hindi lahat ng tao ay mabuti. Bagay naman na naintindihan ng aking ama at ipinagpasalamat. Maya-maya'y dinala namin ni Mang Dario ang mag-anak sa lumang bodega na ngayon ay kubo na. Dahil ito po'y ginawang pahingahan ng mga trabahador ng aking ama. Sinamahan ko si Mang Dario dahilan na rin sa anak na dalaga ng lalaking nagpakilalang Edmond at ang kanyang asawa na si Marie at anak na si Laila. Noong masigurong ayos na sila ay magalang na kaming nagpaalam ni Mang Dario sa mag-anak at tinahak na ang daan pauwi sa amin. Magkatabi lang halos ang bahay namin ni Mang Dario kaya sabay kaming umuwi. Dumaan ang araw na nagsimula ng magtrabaho si Mang Edmond sa aming sakahan. Mabait naman po siya, Kuya Bari, at walang naging problema ang aking ama sa kanya. Maging si Mang Dario ay nagustuhan ng kanyang serbisyo. Kaya binayaran ng aking ama ng tamang bayad si Mang Edmond, batay na rin sa kanyang serbisyo.
Sumapit ang araw ng anihan. Ito po ang panahon na masaya ang mga tao dahil kung saan-saang lugar sila nakakarating para manggapas ng palay. Ito rin ang mga buwan o panahon na nagkakapera ang mga taong tagagapas ng mga nagpapaani. Sa panahon ding ito, Kuya Bari, ay mabigat pa ang halaga ng pera. Mahirap pakitain ang 1,000, ngunit marami ka nang mabibili sa 5 piso. Nakakabili ka na ng bigas na 1 kilo sa halagang 5 piso. At kapag may 5 piso kang papel, ay anak mayaman ka na. Kapag may gasera kayong debomba, ay hindi ka na basta-basta. At lahat ng nabanggit ko po ay meron kami sa bahay. Kung kaya't hinahangaan ang aking ama ng mga panahong ito. Ako po at si Ana na anak ni Mang Dario ay matalik na magkaibigan. Kakaiba kasi si Ana. Babae siyang tignan, ngunit siya ay kilos lalaki. Madalas kaming namumulot ng palay na tira at iipunin. At pag dumami, aapakan namin yan o linas sa kanila kung tawagin at ibebenta. Isang araw, kung saan magdadapit hapon, nakita namin ni Ana na nakatayo ang asawa ni Mang Edmund sa tapat ng aming bahay. Tuwid itong nakatayo. Nagtago kami ni Ana sa isang puno ng kaimito sa tapat lang ng aming tahanan. Tinanong ako noon ni Ana kung bakit naroroon si Aling Marie. Ang sagot ko naman, hindi ko rin alam. Sumapit ang 4 na minuto ay nakita naming lumipat si Mang Edmund at Laila kay Aling Marie. 3 na silang nakatingin sa aming bahay. Nagulat kami sa aming narinig dahil sa kanilang 3. Nalaman namin na nagdadalang tao ang aking ina. Muntik na akong mapasigaw ng takpan ni Ana ang aking bibig, saka sininyasan na huwag mag-ingay. Maya-maya'y napatingin kami. Nakita kasi naming sumisinghot sila sa hangin na tila may inaamoy. Natakot kami at naisip naming may sa aso ang magpamilyang ito. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Nakita ko rin na parang lobo ang mukha ni Laila. Kinusot-kusot ko pa ang aking mga mata dahil siguro'y namamalikmata lang ako. Lalapit na sana sila sa punong aming pinagtataguan nang tawagin sila ng aking ama. Sabay-sabay silang napalingon. Sa aking tindi sa pagkakatitig sa kanila, napansin kong tila parang mahaba ang mga kuko nila. Nanlaki ang mga mata namin ni Ana ng mga sandaling iyon. Maya-maya'y tinanong siya ng aking ama kung saan sila galing. Sabi naman nila sa bayan at pauwi na sila. Nagsenyasan kami ni Ana na dumaan sa kabila para kunwari galing kami sa kabilang baryo. Napalingon pa nga sila nang marinig nila ang aming tawanan. Pinatalbog-talbog pa ni Ana ang dala niyang bola at kunwaring nagulat kami nang makita sila. Binati namin sila at nagmano ako sa aking ama. Ganoon din si Ana. Nakita kong pababa ang aking ina. Napasinghot sa hangin ang magpamilya. Nakitang-kita namin ni Ana dahil parang napapikit pa sila. Naputol lamang ang kanilang ginagawa nang batiin sila ng aking ina. Napangisi naman sila habang napansin ko na ang ina ni Laila ay nakatingin sa tiyan ng aking ina. Panay siko sa akin ni Ana na agad ko namang nahulaan.
Inagaw ko ang atensyon ng aking ama at sinabing kami ay papasok na dahil paggabi na. Nabalitaan kasi naming may mga patayan ding nagaganap sa kabilang baryo. Nangilabot ang aking mga magulang at nagkomento pang dapat mahuli ang may sala. Kinabukasan, muling nagtrabaho si Mang Edmond sa aming bukid. Siya ang naatasan ng aking ama na mag-imbak ng mga bigas sa bodega. Kami naman ni Ana, nagkayayaan na pumunta sa bahay ni Mang Edmond para sana kuhanin ang mga natitirang gamit sa kubo. Pagkarating namin sa bahay nila ay walang tao. Panay din ang pagtawag namin ngunit walang sumasagot. Kung kaya't napagpasyahan namin na umikot kami sa likod at tila masuka kami ni Ana sa langsa ng likod bahay nila. Hindi namin malaman kung anong klaseng hayop iyon ang namatay gawa ng napakalansa talaga, Kuya Bari. Habang nagpupunas ng ilong si Ana ay may napansin siyang kakaiba na nakasabit sa ilalim ng papag ng mag-anak. Pilit naming inaaninaw kung ano iyon. Ngunit nanlaki lang ang mga mata namin nang makitang para itong sanggol na nakalambitin sa kawayang sahig. Walang dalawang sabing nanakbo kami. Ngunit pagdating namin sa unahan ay nakatayo na doon ang mag-anak. Matalim na mga nakatingin ito sa amin na tila ba alam nila na nakita namin ang hindi dapat namin makita. Katanghali ang tapat noon at tirik na tirik ang araw. Tinanong ako ni Mang Edmond kung saan ako pupunta. Ang sabi ko lang ay may kukunin dapat kaming gamit na naiwan, ngunit inasar ako ni Ana kaya kami naghabulan habang walang tao at habang naghihintay sa kanila. Pilit namang ikinukubli ang takot ng aming nararamdaman at patuloy na pang-aasar sa aking kunwari ni Ana. Nagbago lang ang reaksyon nila nang magbiro si Ana na tinukso niya ako kay Laila kaya hinabol ko siya. Napangiti naman si Laila ng matamis sa kanyang narinig. Kinuha ni Mang Edmond ang gamit at iniabot ito sa akin. Nagpasalamat naman ako't nagpaalam ng umalis. Ngunit si Ana ay nag-iwan pa ng salitang napupusuan ko umano si Laila. Pagdating namin sa bahay ay ikinuwento naming lahat. Pati ang pagbubuntis ni Mama na sinabi ni Aling Marie. Agad na nagpatawag si Mama ng doktor at hindi nga kami nagkamali. Agad na nilagyan ni Mang Dario ang aking ina ng proteksyon laban sa mga aswang. Dahil mabango ang buntis para sa kanila. Dahil sa kanilang takot at pangamba, agad na tinungo ng aking ama at ni Mang Dario ang tahanan ng mag-anak ni Mang Edmond. Ngunit hindi na nila ito naabutan. Ayon sa nakakita, nagmamadali daw umalis ang magpamilya. Nang pasukin nila ang bahay, hindi sila makapaniwala sa mga nakitang patay na hayop at may isang bungo ng tila sanggol. Pumalat din ang balita sa buong baryo namin at napag-alaman din namin na marami na palang nabiktima ang mag-anak na ito. Marami daw nawawalang hayop ang mga kapitbahay namin na si Mang Dudoy, si Aling Chedeng at marami pang iba. At yung daw isang anak ni Kapedring ay nawawala. Hindi pa ito bumabalik sa kanilang bahay kung kaya't humagulgol ang kanyang asawa noong nabalitaang mga aswang ang trabahador ng aking ama. Hinalughog ng mga kalalakihan ang buong baryo namin maski ang Karatig baryo, ngunit hindi na matagpuan ang anak ni Kapedring. Maging ang mag-anak na aswang ay hindi na rin natagpuan pa.
Isang aswang pala, Kuya Bari, ang trabahador ng ama kong incheck. Kaya todo ingat kami sa aking ina dahil baka balikan siya. Sa kasalukuyan ay lumipat na po kami dito sa Romblon at dito na po namin ipinagpatuloy ang aming buhay. Nagkaroon din po kami ng mga negosyo dito, katulad ng mga marmol at kung ano-ano pa. Hanggang sa kasalukuyan po, Kuya Bari, hindi naman kami pinaranasan pa ng aswang na pamilyang iyon. Kaya po ako sumulat sa inyong channel para ikwento ang kakilakilabot naming karanasan. Kuya Bari, hindi ko po malilimutan na minsang nakaharap na pala ako ng isang tunay na aswang. Akala ko po noon ay kwento-kwento lang ito, ngunit ito pala ay sadyang totoo. Hindi man sila nagpalit ng kanilang anyo, ngunit kakilakilabot pa rin ang kanilang pinaranas sa aming pamilya. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari, at sana po'y mapili niyo pong basahin ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Lim. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.